Akala ko, pangarap ko lang ang magkaroon ng magandang buhay, yung may sariling kwarto, aircon, at 3 beses na masarap na pagkain sa isang araw. Pero ang lahat ng yon, natupad ko bilang yaya. Oo, yaya. Pero hindi lang basta yaya, kundi yaya sa isang mayamang pamilya na may misteryosong amo. Hindi ko akalaing sa bawat kape na inihahain ko tuwing alas 6 ng umaga, sa bawat puting long sleeves na planchado ko, at sa bawat ngiting pinipilit kong ipakita kahit pagod na ako, unti-unti pala akong nahuhulog. Hindi lang sa trabaho, kundi sa taong dapat ay bawal kong mahalin. At ang mas nakagugulat, mahal din niya ako. Pero bago mo sabihin, ang landi naman ng yaya, pakinggan mo muna ang buong kwento. Kasi ang pag-ibig, hindi yan tumitingin sa estado, trabaho, o kahit suot mong uniform. Minsan, dumarating yan sa hindi mo inaasahang pagkakataon, tulad ng pag-ibig na dumapo sa isang simpleng yaya at sa isang lalaking hindi ko dapat pinangarap. Ako si Mira, 22, panganay sa 5 magkakapatid at lumaking sanay sa hirap. Ang nanay ko'y labandera, habang ang tatay ko'y minsang karpintero. Ngunit ngayon ay bedridden na. Maaga akong natutong kumayod. Pagkatapos ng high school, nag-apply agad ako bilang kasambahay para may maipadala sa probinsya. Dito ako napunta sa bahay ng pamilya Montes, isang malaking bahay sa loob ng isang exclusive subdivision sa Alabang. 3 palapag, may sariling pool, at sobrang linis na parang hindi pwedeng mag-iwan ng kahit hibla ng buhok sa sahig. Ang amo kong babae, si Ma'am Clarice, ay isang businesswoman, laging nasa abroad. Ang asawa niya, si Sir Ryan, ay isa namang arkitekto. Tahimik, seryoso, at laging nasa office room niya sa taas. May isa silang anak, si Andre, 5 taon gulang at napakabibo. Noong una, takot na takot ako kay Sir. Hindi siya madaldal, palaging walang emosyon, at parang laging may iniisip. Pero habang tumatagal, napapansin kong mabait siya sa anak. Maalaga at marunong gumalang sa mga katulad kong staff sa bahay. Lagi siyang nagbabaon ng kape, pero hindi ako sanay sa tahimik niyang presensya. Hanggang isang araw, "Miss Mira, ikaw ba ang nagluto ng sinigang?" Tanong niya habang nakatayo sa may pinto ng kusina. Napatingin ako. Ngayon lang niya ako tinanong ng diretso. "Opo sir, pasensya na po kung maasim. Perfect yung timpla," putol niya sa akin. At nginitian ako. Nginitian. Ako? Sir, para akong kinuryente. Hindi ko alam kung kilig ba yun o takot. Simula noon, nag-iba ang ihip ng hangin. Lagi niya na akong tinatawag para humingi ng kape. Madalas na niya akong kinakamusta. Minsan pa nga, nakita kong nakatitig siya sa akin habang nagsusuklay ako ng buhok ni Andre. Akala ko, namamalikmata lang ako. Pero iba ang tingin niya. Malalim. Parang may sinisigaw. Isang gabi, bumabagyo noon at wala si Ma'am Clarice, nasa Singapore. Nakuryente ang ilang bahagi ng subdivision at natakot si Andre. Ako na ang pinatulog ni Sir sa kwarto ng bata. Ngunit bago ako pumasok, naroon siya hawak ang flashlight. "Huwag ka nang bumaba. Dito ka muna. Safe ka rito," mahina niyang sabi. "Salamat po sir," sagot ko. Iwas tingin. Pero bago siya lumabas, narinig ko ulit siyang nagsalita. "Mira, kung iba ang sitwasyon," napalingon ako. "Sir?" Ngumiti siya, pero malungkot. "Wala." At umalis siya. Simula noong gabing yon, hindi na ako mapalagay. Lalo na't ilang beses ko na siyang nahuhuling nakatingin sa akin. Hindi malaswa. Hindi bastos. Kundi parang, totoo, may damdamin. Hanggang isang gabi, habang inaabot ko ang labada sa labas, nadulas ako.
Muntik na akong tumama sa semento kung hindi niya ako nasalo. Mira, baka napilayan ka, bulalas niya. Ramdam ko ang init ng braso niya habang sinusuportahan ako. Okay lang po ako. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Kasi nang tumingin ako sa kanya, nakita ko ang mga mata niyang puno ng emosyon. Mira, matagal ko na tong kinikimkim. Sir? Hindi siya sumagot. Yumuko siya at hinalikan ako. Mabilis, sandali. Pero totoo. Sir, may asawa po kayo. Bulong ko habang nanlalamig ang kamay ko. Tumango siya. Alam ko. Kaya matagal ko nang pinipigil to. Pero Mira, hindi ko na kaya. Mahal kita. Tumigil ang mundo ko. Paano mo tatanggihan ang lalaking noon ay pinapangarap mo lang? Paano mo pipigilan ang puso mo kung ito mismo ang pumipintig sa maling pagkakataon? Abangan. Makakaya bang ipaglaban ni Mira ang damdamin niyang bawal? Paano kung malaman ni Ma'am Clarice? At paano kung si Sir Ryan mismo ang gumawa ng desisyong hindi na pwedeng bawiin? Isang kwento ng pag-ibig na hindi lang basta ligawan, kundi lihim, sakripisyo, at tanong kung alin ang tama sa puso at tama sa mata ng lipunan. Naging yaya ako, tapos ako ang minahal ni Sir. Isang original Pinoy drama. Para sa lahat ng minsang umibig sa maling pagkakataon.